Okay na, ready na. Roll. Okay. Yo, what's up guys, James here. Welcome to a one-of-a-kind James Inspires episode podcast, because today I am going to speak with my own native language. So if you are not Filipino, go away. This is not the episode for you. But if you're Filipino, diyan ka lang, kasi kasama ko ngayon ang mga legendary camera crew ng Dubai. Mike Malate, Patrick Fronda, and Fred Aguirre. Welcome! Kamusta guys? Mga nagigera. Gusto mo mag-podcast ha? Feeling ko nga, pinapunta mo kami dito para may bumagsak dito, may katulong ka maghakot eh. Tangina bro, biniyante ko bro eh. Oo nga. Dumuguman na ng gamot eh. Okay naman. Okay naman. Medyo foggy na yun. Hindi, foggy talaga. May fog talaga. Naging tilt shift yung paningin eh. Kapak, kamusta ka Pat? Eto, ayaw nga ako payagan eh. Bakit? Sabi sa akin, magpapasama lang yun si Jairus, mag-isa lang yan doon. Pero first, ang ganda nung hat mo ha. Papakita mo yung hat mo sa audience. Yun oh. Patok to sa mga agency pag pumupunta ka sa mga Talaga? agencies. Oo. Sakto sa gera yan. Sakto kay Trump. Okay, anyway. Guys, so ang concept ng episode to kasi invite ko yung mga OG. Diba? Kasi feeling ko maraming matututunan ng mga, especially mga younger camera enthusiasts or camera crew out there. You know, kasi ang dami natin experience. So, kailangan natin i-share, you know, dito sa podcast na Pero pwede naman sila kumuha sa YouTube, dami naman doon. Hindi, iba yung galing sa ano eh. Sa bagay, sa Iba bagay. yung galing sa direct sa, alam mo yun, sa OG. Iba yun eh. Diba? I think, tsaka I feel na yung generation natin, I feel na, so special kasi tayo yung transition ng film to digital. Naalala nyo? Right? Oo naman, kasi Parang digital na inabot. Mirrorless na inabot ko, bro. Hindi, sino ba nakapag-film dito? film, yes, Film? ako. Ako hindi, ako- Totoong film, Ako analog. talagang film. Analog. Oh. Tape. Tape? No, from tape, talaga. yan. From Oo. film, nung 2000, siguro mga 1999 to 2000. Talaga. Galing kaming film, yung talagang motor. Motor pa nga tawag dun eh. Motor. Oo. Yeah, Ako oo. naman, nagsimula na ako sa DSLR era. Yun na. Tapos ang ginagawa namin doon, pinoproject namin yun, tapos ginagawang digital. So, nandun ako sa transition ng film that's good. to digital. Sa palumaan na equipment, Paano management? si Mike, maraming ano dyan. Hindi. Bago na yung equipment ko. Nag-start ako na seryoso, naka-Sony na ako eh. Pero, napapansin ko, parang ako lang photographer dito. Parang sa videographer to. Silang dalawa, oh. Ako, siguro hybrid. Pero photography, Pero dito sa Dubai, during Saudi days, nag-popoto na din. Oh. Pero dahil kailangan ko lang sa agency, graphic designer ako noon. Oh. So sa agency kailangan ko talaga matuto ng photography hanggang nagda-direct na ako ng kailangan ko mga klaseng litrato na ilalagay sa mga campaign. So nakadikit lagi ako sa photographer. Hanggang naisip ko na mas magaling pa ako dito eh. Kaya pang itong... Hindi, joke lang. Biro lang kasi. Hindi, kasi para mas mabilis kasi nakakahiya yung utos ka ng utos, di ba? Na gusto ko ganito, gusto ko medyo mataas ang angle, ganito. Para direct na dun sa i-design ko. Yeah. Nag-aral na ako sa sarili ko na. Ang tatandaan ko sa'yo, Brad, yung D3? D3 mo, di ba? May Nikon D3? Hindi, may mas luma pa doon. Luma pa noon. Then Sony talaga ako nung una. Nikon kung talaga alam niyo yung Sony na 707 tsaka 7F7, yung mga F1 na fix. F1, DSLR, upper ko right? nun. Ano yun? Hindi pa siya considered DSLR. Pero ang kasabayan niya ng mga D300, D90, D80. Talaga. Ayun ang mga kasabayan nun, sa Nikon. Nikon talaga ako. Nikon. Pat, nag-broadcast ka before, di ba? Una mong bang field or Oo, film na? nasa Pilipinas ako, nasa film industry na ako eh. So, nung napunta ako sa Dubai, ewan ko sino nag-recruit sa akin. Napunta ako sa printing company, bro. Talaga? So, yung printing company na, syempre hindi ko naman gusto, pero wala akong magawa eh. Oo. Nagsiserox lang ako dun. Oo, tanda ko yan. Xerox ako doon. Teka lang, sa Pilipinas yan. Hindi, dito, sa Pilipinas. Oo. Okay. Editor na ako dun eh. Nag-edit na ako ng pelikula sa Dumating ka commercial. dito, nag-iba ka ng field. Sabi nung recruiter ko, Media City, dito ka mag-work sa Media City. Ni-research ko bro yung Media City. Wow! Grabe, production, ganon-ganon.
Pagdating ko rito, Xerox lang ako. Wala akong problema. Hindi mo minamaliit yun. Pero syempre, sobrang magkaiba yung field na nagulat lang ako. Yun lang. And then, parang kinonvince ko yung boss ko, boss, kailangan natin ng camera. Anong gagawin natin sa camera? Wala, hindi naman namin kailangan yun. Hindi, passport photo, pwede natin. yung camera na yun. Yung camera na yun, may video. Yun, video ako doon. Talaga. From there, nandun, kailangan ko lang magka-camera nun. So doon na yung simula ng pagbabalik ng May binili ko na Canon na camera. Video cam lang yun. Yeah, Parang tanda ko pa yun, HB30. Parang first credit card ko, yun yung una kong sinwipe eh. Talaga. HB30, siya lang yung may 24 frames nung time na yun. Matagal lang, 2009. Doon nag-start yun. Talaga. Tatanda ko sa'yo mga short film mo nun. Nanalo ka pa nun kay Alex Kaluwing yata yun? Ano na yun? Later na yun. Mga few years later na yun. Una nagkita tayo nun, nagbenta ako sa Dubicel. Ng recorder. Yun unang tayo kita sa trabaho mo nun sa may DFC. Nag-start na yung video, parang video industry. Nakilala ko na sila Mike nun. DSLR. Actually, si Pat isa yan sa mga unang videographer namin. Totoo yan. Aside from Seki, siya na sumunod. Seki ang unang-una talaga. Fred, ikaw naman, Brad. So, ano ba? No, Hindi, nagsimula ako nung, VHS. So, yung Panasonic, ito na, actually, hobby lang yun. Ano yung pinapanood mo sa VHS? Ako nga, pinapanood ko lang yun eh. ROM 209. Yung rewinder niya yung sasakyan, di ba? Dulagon yung kotse. sports car na pula. Ganito kasi yun, nasa banda ako. Musician. So, banda ako noon. May tugtog kami. Yung iba dala ng gitara. Akin dala akong backpack. Sabi na, bro, ang dala mo, may dala ka ng gitara, anong meron? Kung basta, kailangan natin i-record. So, yung dala ko VHS. So, yung every tugtug namin yun. Tapos, transition, nag-V8 ako. Okay. So, yung V8, medyo smaller version. And then, nung dumating ako ng Dubai, ang pinakauna ko, Everio na Digicam. Everio, Sony, di ba? Sony Everio. That's Panasonic, I think. Yeah. Talaga? Panasonic yan. Hindi ko na alam yun eh. Totoo, hindi ko alam. Hindi ko lang kung bibiro na So yung kasi Video kasi. yung digital na gano'n. Ang alam ko, 3C CD. 3C CD. Tapos nagkaroon ako ng 3C CD. Nawala lang kasi pinagpalit ko ng itlog eh. Pero mga collection ko yun nung that time. So, more on hobby yun. Kasi mahilig lang ako mag-document. Especially sa mga friends, family. Kailangan documented yan. More on documentation ako. Kumbaga, documentary. And then, nagtrabaho ako sa theater. Nung dumating ako ng Dubai, sa theater ako, more on technical. So, techie guy. So, more on mga switcher, ganyan. Hanggang 2009 recession. Yes, tanda ko. So, pumasok yung recession yun. Doon pa lang ako dumating ha. 2000 Ikaw nag-start na. Ako kadating. Nagsisirox pa lang ako nun. So, nung recession na yun. Itinama talaga sa year mo no? Nung recession na yun, napasok ako sa IMAR. So, more on technical. Kami ang nagse-set up ng theater, TV station, and radio station noon. Hawak ko yung TV. Under 2454. So, more doon ako more on video. Then, one time, di ba sa Cebu, meron kami sinulog. Okay. Nagkaroon ng sinulog. Festival dito. Festival dito sa Sapa Park. Sapa nga. So, nag-docu lang ako. Docu. Tapos in-upload ko, bago pa YouTube that time, pinadala ko sa isang local news sa amin, then naging viral yun. Parang alam ko yan. So, nang naging viral yun, so, baga, alam nila na, meron palang ganito sa Dubai pala, iba. So, doon na ako. And then, may isang grupo na sponsor noon that time, naunahan ko silang mag-produce nung video. Okay. Nauna. So ikaw. So, ngayon, in-invite nila ako to join dun sa
doon na pumasok yung wedding. So nag-wedding ka? Nag-wedding ka? Oh, nagsama pa kami yan. Talaga? Ako, Nag-wedding ka? ako editor nito. Nag-wedding ka ba? Nag-wedding ka? Kinasal Sobrang siya. konti lang. Sobrang konti. Pero ang foundation ko talaga sa bago mag-ship ng photography, video talaga. Okay. Nag-video ako dati sa mga Parang mahirap yun. mag-wedding. Ang hirap Ang ng wedding. hirap. Kaya mataas ang respeto ko sa mga Tumagal ka doon? nag-wedding. Sa pag-wedding? Tumagal ka? Tumagal ako doon. So, nag-start ako sa, of course, di ba may tinatawag nun kasi may first shooter, second shooter, third shooter. Pag third shooter ka, yung shoot mo, patuwa ka na pag nakita mo. Nagkakape ka lang. Oo. Yung transition ko noon, medyo mabilis kasi nasa film na ako eh. So, alam ko na yung mga takbo nung ano. And then, ayun, tumagal ako ng tumagal. Until parang dumami. Kaya ako kasi, pag may sumunod, ship ako. Pag may sumunod, ship na naman ako. Kasi ayaw ko yung dadami. Parang feeling ko, parang gaganon na ako eh. So, nagsiship ako. Ship ako. Within ano pa rin. So dun kumbaga sa- more on jack of all trades ka? Oo, Parang ganun pero ginagawa mo. related pa rin dun sa media. Okay. Nagsiship lang ako. Instead of wedding, pumasok ko ng corporate. Oo. Nung dumaming corporate, pumasok ng dokumentary. Okay. Hindi, nag-film pa ako. Nung alam yung dati, nung sa Nikon na yung mga... Kami lang mic yun. Hindi, yung may ginawa tayo na Sa sa Emmanuel. Amity ka. Hindi. Nandun din ako pero nag-shoot ako kila Michael. Project nila Ate Mayo, Nikon, yung mga bata. Oo. Yung... Anong year yan? yung Tayo lang din pala. Oh, dati kasi Nag-shoot ako kila Michael. Pero nandun lang ako sa, si Wilbert nandun. Oo. Kaya, Kasi pero diba, rumakit ako sa kanila. Gumawa ng ng film. Short film, Short yung mga film, bata. yung mga Oo, bata. sa Dubai Mall. That time, ako nag-propose nun sa Imar na, kasi hawak kong kidsenia nun, na gumawa tayo ng short film. So, every week, meron kaming mga bata, around 5 to 6. Anong year yan, bro? 2004, parang ganyan. No, Hindi na. Kasi Sobra na yun. Mga 2000 2014 pala. 2014, ganun. Ganyan. So, ako na humahawak nun, nag-workshop kami. So, meron kaming mga premiere night sa Real Cinema. Doon sa Real Cinema. Oo. So, after nung pupunta yung mga magulang, then manunood doon sa Yeah. ginagawa ng mga bata. Alam ko, natanda ko na. Oo. Oo, Okay. tanda mo yun. May mga Tapos, bata doon. nag-collab pinasok si Nikon. Pumasok, I don't know kung paano ang nun. Na si Imar, nag-join doon sa Nikon. Then si Amity. Ate, I think. Hindi si Amity yun. Murdoch. Si Murdoch pala. Oo. Murdoch yun. Murdoch nga pala, oo. Buti itong kasong memory niya, no? Nandun pa si Kliyente ko yun, siya nakakatanda. Ang nagtuturo doon yung mga... si Gerard. si Gerard. Namatay na yun si Gerard. Si Gerard, dating ka-workmate ko, way back 2006. Tingnan mo kung gaano kaliit lang yung dati. Community. Noon. Kami lang. Hindi ko naman ni small yung Pero ganun ka connected noon eh. Ano lang, ikot-ikot lang yung ikot-ikot lang. Kumbaga, hindi ka masisiruhan. That time. Kasi, pre, ikaw naman. Dito, ikot-ikot. Mabibilang mo lang noon yung mabibilang mo lang sila Mike. Ilan lang. Sila yung pinaka... Nag-start ako, ang kasabay ko, puro mainstream lang. College Time, Golf News. So, walang freelancers noon. Na nag-shoot ako. Walang freelancers noon. Kaya ang lagari ko, 5-6 gig sa isang araw. Galing kasi siya sa sa parang news, di ba? News ka ba? Parang kinukuha ko lang para mag-shoot kasi kulang pa ang nun ang supply nun eh. Hindi, ikaw si di ba may pangalan? Brown Paparazzis eh. Brown Paparazzi is from Paparazzi. the Filipino Expat. Filipino Expats magazine that time. Kaya ako yung photographer nila. Ako yung centerfold na, alam mo yung parang uso pa yun, Sojourn eh. Yung dadalhin mo sa Pilipinas yung magazine, picture, kakasama yung magazine. Talaga. Tsaka back then, kumbaga, sabi mo, malit ang community, no? Tsaka mahirap mag-freelance noon. Di ba? Kumpara ngayon, yung mga bagong freelancer ngayon, madali mag-apply ng lisensya. Murang lisensya. Noon kasi, ang labanan kasi noon, gamit. Exactly. Hindi siya afford sa lahat. Hindi accessible sa lahat ang mahal ng gamit noon. Mag-loan ka. Kung gusto mo kumbaga,
kailangan mong pag-ipunan. Hindi katulad Yung ngayon na... group Oo, kasi- kasi, Kasi yung dati, ang client, bibilib sa gamit mo eh. Uy, Totoo. D3. Uy, di ba yung mga gamit mo noon? Pag sumabay ka sa technology, In ka. in ka kasi yung kliyente hindi naman sumasabay yan eh. Pero ngayon lahat ng bibilin mo, yung kliyente mo meron nun. Baka mas Exactly. maganda pa sa Exactly. kanya eh. Ang, So, ang iisipin niya sa'yo, harang lang ka eh. Yeah. ang ano nga nun hindi yung ikaw. Anong gamit mo? Mark 3 o in. Talaga. Sony, yung Kasi ngayon, pinakauna. ang hindi ko maintindihan ngayon, yung mga grupo rito, let's say, kunwari, kailangan ko ng shooter, pero Sony, Specific, FX3 user. Meron silang ganun ngayon eh. Oo. Yun Pag na nga, hindi yun ka na. user, Wala, no, hindi ka Oo. Hindi, kasali. actually, hindi ko masabi. Pero Noon kasi hindi eh. ako nagsimula ng User. yun. Ikaw pala may kasalanan. Oo pala yun eh. Sira mo naman ito eh. Mumurahin ko sana buti sinabi mo. Ganito yun eh. That time, hindi ganun ka wide ang yung color profile na yung May reason. oo. Standard So lang pag let's say nag-Nikon, kawawa editor. Totoo naman. Ako that time, ako shoot edit eh. So ang hirap ihabulin. So sinimulan ko na pag hindi ka Sony, adi out ka. Hindi naman out outcast dahil ka. ayaw ko. Oo. Bro, mahirap Totoo naman yun, mahirap kasi yung kulay kasi ngayon Puro sila. factor na ngayon eh. Oo. Kasi noon dati, kahit kulay purple, kahit kulay, okay na yan. Okay na. Pwede na yan, basta gumagalaw, okay na yan. Ang nangyayari nga eh. Kahit may interlace bro, Oo. okay lang yun. Ngayon yung kulay, di ba? Kailangan match. Kailangan match. Oo. Oo. Kumbaga yung color grading naging uso. Doon, Naging hindi. standard na siya eh. Yung dati wala nun. billions of colors na pasok na lahat. So kailangan dali na habulin ng iba-ibang camera. Yeah, totoo. So dati kasi ilan lang. So Walang pagka- ganun dati. Wala. Walang mga color Tapos nyo, profile. dati, kunyari gusto mong mag full frame camera, like Canon 5D. Brad, 15,000 ang entry level na full frame camera. Oo. 15,000. Brad, ngayon, magkano ngayon ang full frame? May 4,000? 7, 4? 6, 5. Yeah. Yeah, sa Canon, may 4,000 sa Canon. Punta ka sa, ako 3,800 sa Amazon. Gray market ba yan? O, R8. Yeah, Amazon. Gray R8. market naman. Oo, nasa Amazon. Diba? So ngayon kung gusto mo maging professional, napakadali. Napakadali. Tsaka yung ngayon nasabi ko yung pagiging legal kasi dati talagang mahirap mag-freelance, mahirap mag-apply ng trade license. Ngayon, just ko may monthly installment na. Sobrang hirap. Meron pa rin naman nagpi-freelance kahit walang mga... Pero walang papel kasi dati Walang papel. madali mag-freelance nang walang papel. Kahit Ay. walang papel dati ako Oo, nakailang- kasi wala kang kalaban. wala nag-check. Oh. Ngayon, Wala kang kalaban, wala pero may kalaban. nag-check. May nag-check. May Talaga? nag-check. Oo, kasi ako for like 10 years, ang invoice ko, PDF lang. Oo, Microsoft Word lang. Noon yata kasi yun. wala pa eh. Yun na nga. Pero nung 2017, di ba nag-start na yung tax, nag-start Yun. na yung So kailangan nung... Tsaka yung mga company talaga, lalo sa mga nasa corporate, yung company mismo, nag-require na. Okay. Kailangan na kung makikipag-deal ka lalo na sa corporate, kailangan license ka. Sa ayaw sa hindi, mapipilitan kang kumuha. Kahit gaano ka magtitipid ka, kumbaga gusto mo, wala kang babayaran. Hindi ka rin makakuha eh. Hindi ka rin babayaran ng company. Hindi ka rin babayaran ng company. Kasi danas ko yan, nung dati pang wala pang, hindi magtatrust sa'yo eh. Oo. Di ba? Patrick Fronda Films, di ba? Uy, teka, parang tao lang to ah. Parang iiwan na tayo any moment na ito eh. May nagsabi sa akin yan eh. Totoo. So, kailangan mong gawin yung lang company name. Kailangan Para company name. at least kahit pa paano, wow, ano to, big group to. Kahit ako okay. company name, pero ngayon, mas na yung J-Rus, diba? kumbaga yung freelancer, mas naging in na sa May kwento market ako. Di pangalan ko dati Patrick Fronda, di ba? Ganun lang dati. Si Mrs. na gano'n na naningil. Di naningil siya. Kwento ko, Ibang tao. naningil yung misis ko. Sabi niya, ma'am, peram po ng ID niyo. Di, binigay nung misis ko yung ID niya. Wow, Jocelyn Fronda. Kaano-ano niyo po yung may-ari? Big time ah. Di ba parang di ba parang, parang walang yung misis mo pa maniningil. Di ba? Walang Ngayon, walang power, walang authority. Parang gano'n. Yun lang. Tsaka ang nakikita ko kasi sa mga yung gumagamit ng names. Oo. Okay. Hindi na sila maka-disconnect doon sa work. Let's say, nag-i-expand ka. Magandang advice yan. Lumalaki. Magandang advice Ngayon,
ang hinahanap is yung name. Yes. Pag wala ka doon, di wala. Correct. Kasi yun yung brand mo eh. Yes. Yung name. So, Isa yun sa nahirapan ako kasi pag Patrick Fronda, pag nagpadala ka ng group, Where's Patrick? Ikaw Naman, ikaw ang Yes, dapat yes. na nandun. Hindi ka pwede magpadala ng No. crew. Hindi. Kasi pag gusto mong umalis, magbakasyon, wala kang trabaho. Kasi walang mag-hire sa kasi wala ka doon. Yan yung magandang advice sa mga bago na at least kahit papano yung pangalan nila, di ba? Mike Malate Photography, di ba? Parang i-avoid na nila. Yun lang yung advice ko. Gawin na lang nilang Yeah, I mean, totoo yan. Kasi yan din ang sitwasyon ko sa trade license ko, yung company name ko. Pero sa social media, it's like Jerus. Pero still, para mas madali pa rin makakuha ng kliyente magkaiba naman yan. sa credit ko, sa company ko. Madali pa rin makakuha ng kliyente. Mas parang mas pagkakatiwalaan ka. Kasi legal to. May VAT to. Yun. Kumbaga may ano naman siya eh. Kumbaga depende kung paano mo siya minamarket, kung paano yung commitment mo doon sa work. Pero pag company, yung alam mo yung tumatanda tayo, kailangan natin mag me time. Yeah, exactly. Hindi ka makakagawa kasi parang nag-offline yung company mo pag umalis ka. So instead na okay na muna dyan, ay kung wala ka doon, parang ang kliyente, parang ba't iba ang pinapadala? May sinabi sa akin si Chris Columberon dyan eh. Ang sabi niya, isang disadvantage, pag pangalan mo yung ginamit mo, hindi mo maibibenta. Totoo. Diba? Pag pinyari, gusto natin mag-retire, pwede mo ibenta yung company mo. O, diba? Yung mga equipments, yung mga trabaho mo, yung mga portfolio mo, pwede mo ibenta yun. Brad. Pero siyempre, pag pag pangalan mo lang, hindi mo maibibenta yun. Mahirap yun. Meron din offer sa akin dati niyan. Yung tatanda ko, nag-shoot ako sa MR. For MR. Nag-shoot ako sa The Address. Paakit ako sa building ninyo. Yung, ano ba yun? The Address, Dubai Mall. Dubai Mall. Paakit ako kasi kukunan ko yung Opera House nun. Yung paglalagay ng Opera House. Paakit ako, hinarang ako ng lokal. Sabi sa akin, gusto mong kuhain kita na sa company ko, ganito yan. Hindi, meron kaming company, ganito, ganyan. Gusto mo bilhin ko yung company mo. Nag-o-offer na siya ng ano. So, ibig sabihin, tinatanong niya, anong kapanong company, gusto kong bilhin yung ano. Pero kasama lahat, syempre, kliyente, ganito. Magkano offer? Wala mo na. Pero noon, hindi pa ako eh. Noon, nag-i-enjoy pa ako eh. Hinahanap ko na nga siya ngayon. Pero nga talaga, may mga offer talaga. Kaya kung ipapangalan mo sa iyo yung, at kadad sinabi niya, kung ipapangalan mo sa iyo yung company mo, may hirapan ka talagang. Tsaka kahit walang ganun. Kasi dati, ang hirap kasi gawin yung company name kasi mahal. Ngayon, meron ng option. Meron. Halos magka-pressure lang yung freelancer sa company. Meron ako, 2 weeks ago lang, nag-apply ako. Hindi, under company name. Ang ginastos ko lang 1.5 eh. Tinanggal ko yung isa kong trade license from Sharjah. Okay. Kasi mamahalan ako. So, kumuha ko ng sole proprietor, pero hindi under ng name ko, under ng company name. Okay. Kung gusto nyo ibigay ko sa inyo later kung saan. Pero yun nga, sobrang accessible ng accessible lang. So, kung gusto nilang trade license, parang lang. Anong masasabi niyo sa business ngayon, Brad? Business ng, kumbaga, dati tanda ko kung mag-charge tayo, talagang mahal. Brad, yung kwento mo, 500 dirhams per picture ng shawarma. Tawa ako sa picture sa sinabi nito. Wala rin, tapos na yata yung mga panahon na yun. Per picture. Di totoo. Habang nag-shoot ako, iniisip ko, kailan ka makakabawi sa sa shawarma na to? Kasi, sabi ko, pwede bang tawad tayo? Sabi, padamihin mo yung pagkain mo. Para maka-bulk order. Pag nag-20 ka na, bababa na ang presyo niyan. Pag hindi paano, kung isa lang yan, yung charge mo, siyempre, 1 to 10, parehas lang, malaki pa yan. 500 dirhams, isang picture yun ha? Talagang isang JPEG lang. Isang JPEG lang yun. 5 to 700. Talaga? Isang litrato. Ganun ang presyo eh. Ngayon, isang buong event, may nag-charge ng 500. Hindi, ngayon, shawarma na binabayad. Ganun na nga. Tama ba? Tama, di ba? Kaya isip ko, pagka yung shawarma na, ang shawarma, 5 dirhams.
may 3 dirhams pa nung time na yun eh. Oo. Tatakbo ko sa IKEA kung bibiligan ko ng mga lampshade para ilawan yung shawarma niya nung time na yun. Brad, yun na struggle ngayon mag-charge sa mga kliyente kasi back then, yun nga nakapag-charge tayo talagang mahal. Ngayon, ang daming willing gumawa ng, Diyos ko, mura. May gagawa ng 500, may 1,000. Kompleto na yun, may edit pa yun, di ba? Sa ano nga noon sa Pag may tatanggap talaga. sa food photography, starting yan 10. Tapos 10,000. iba pa yung taga-ayos. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Kumbaga sa'yo lang 10. Shoot ka lang, ibang mag-aayos. Ngayon, tanggalan mo na lang Ayos mo. ng Ayos mo 0-0. na. Ayos Shoot mo na. mo pa. Yung bayad, kain mo pa. Ang sinushoot mo, shawarma. Sabihin sa'yo, bring. You can bring. Dati nag-shoot ako sa kanila, sa Imar. Pambihira, ayun yung pinaka parang golden Golden Age. golden age nung ano. Ewan ko kung si Fred ang nag-refer sa akin doon. 1,000 Ano isang yan? oras. Laki nun. 1,000 isang oras. Kung pag di ka nagsushoot, okay lang. Basta yung oras mo. Oo. Tatanungin ako ni sino yun? Daisy. Isa pa. Si Ano siya? South Africa nata or si Steph. Steph. Si Steph. Stephanie. How many hours, Patrick? Sabi ko, I think 9 hours. Pero nag-shoot lang ako yun. ng 2 oras. 9K na yan. Diba ito lagi? Billy. Tapos balik ako lagi kila Fred. Oo. Siguro mga 1 month puro Paldo. ganun. Paldo. Darating lang yung boss, bossing natin. 1 hour lang. Pero mag-aantay ka doon ng mga 6 hours. Yun na yun. Oo, kasi dati nag-charge pa tayo sa transpo eh. Transport. Pag may shoot ako sa Abu Dhabi, syempre kukumpitin mo yung Gas. transportation mo. Actually, hindi naman gas eh. Magkakaroon ka na ng standard na Abu Dhabi, ganito ang charge ko. Sa transpo pa lang yun Tapos sa Ajman, ganito ang... Pero yan, lahat ng Emirates, meron yung presyo na charge sa transpo pa lang yun. Wala pang pag-usapang shoot. Tapos pag pumunta ka pa doon, katulad na sabi ni Patrick, na yung oras mo, tatakbo na yun. Once na nag-land ka na, takbo na yun. Bahala kayo kung gusto nyo magpadili. Okay. Saka walang angal dati, bakit si ganito, ganyan. I can go somewhere, bakit yung presyo mo mahal, ganito. Oo. Ano ngayon, Ganon. every time na magbibigay ka ng presyo, mas Meron na may silang- alam pa sila. may basement Tapos na sasabihin pa na yung detail. Be-breakdown mo talaga. So pag ako naman bumawi doon sa detail, gaganon na lang. Okay. Kaya nga swerte siya dahil nasa drone industry siya, nasa aerial siya. Na ano pa nila na... Hindi pa sobrang saturated, kumbaga. Walang saturation doon kasi Hindi, ilan lang sila. actually meron na. Meron na. Sobra. rin, talaga? Dumami. As in. Ngayon may bago kaming apps, yung DMS. Pag inon mo yun, hindi mo nakita yung lupa. Puro drone. Talaga? Sa sobrang dami nagpalipad, construction, si Kito, sumasabay na rin yan. Yung delivery. Tapos yung mga agency. Kasi mga agency meron na. Kasi hindi na ganun kahirap kumuha Ng drone. ng license. Ng license. Tsaka- Akala ko mahirap pa. Hindi Tsaka na. ngayon kasi alam nila anong license na kailangan. Dati kasi walang nagsasabi. Wala, as in walang magtuturo sa'yo. Naalala ko nag-drone tayo sa ibang bansa. Kasi si Lyle. Sila, Lyle. Seychelles. Nasira yung drone. Naalala ko yung post mo yun. Nag-post ka Nasira yung drone. Kita ko. Huwagan sa Tagay sa akin sila. Hello Lyle. Shout out. Ano pa yun? Galing Sila, yun. Lyle. GoPro pa yun, Best Tad. friend. Pero pinalipad pa rin natin para lang masabi Tumagan ko yung drone. para masabi ng client may drone kami kasi kasama sa drone eh. GoPro pa yun, di ba dati? Yung attach mo yung GoPro. Di ba? Hindi, ano na. Nakagimbal na yung May Zinmos yan. may camera. Gimbal. So pinalipad lang namin kahit alam namin yung footage. Malas-malas nun, no? Tapos pagdating ng pagbalik namin Dubai, na-confiscate pa yung Talaga? yung card, SD card. So Tapos wala rin. Wala rin, di nagamit. hindi, alam na namin na Alam na namin yun na. Nakabackup ginawa na. Saka hindi mo magagamit, maalog. Mahalog rin. Tsaka ang ano nun, ang kinukuha nila, pag kinonfiscate yun, card lang. Card lang. Oo, kasi ako sa Atlantis, lagi ako dyan. Pag may nagreklamo, kukunin card. Okay. Bibigyan mo lang card. I-check nila kung Check nandun. nila kung may footage ng airport doon. Ganun. Pero ngayon, I don't know kung Wala, kuha lahat. kuha lahat. Tapos kulong. Kulong. Talaga? 100K. Sheesh!
Like, shit. Kaya ayoko magpalipad ng drone ngayon eh. Ayaw, Talaga, pwede pasukin. kaya- Hindi, ang ginagawa namin pag meron kaming trabaho ng drone, tinatawag ko lang si Fred. Oh yeah, i-refer mo na Oo, parang ganun lang. sa may papel talaga, sa may alam. Ano? Ang sa side namin, medyo risky din. Kasi nga, although humihingi kami ng bayad muna. Mm. Tapos yung pagpaprocess ng papers. Tapos ganitong sitwasyon, wala. Mm. Pagka nag-announce, wala. Wala kami. Hindi namin alam kung kailan. Totoo ba yung non-refundable yun? Non-refundable. Eh, paano pag na-cancel yung shoot ng araw na yun? Hindi, Hindi pa yun sa shoot. Oh. Yung permit mo pa lang. Permit? Kahit na hindi ma-approve yung permit mo, Oh. hindi, alam ko non-refundable na siya. non-refundable yun. Yeah. Parang walang mic si In-make mo nga na, natanggal yata sa lalim. Check. Yan. Guys, anong diskarte nyo? So, alam natin na mababa ang singil ngayon. So, paano tayo nakaka-survive? Anong diskarte ngayon para, alam mo yun, para makacharge tayo ng mahal? Anong tips ang may bibigay natin? Meron pa rin ba nag-charge? Meron pa rin for me personally, meron pa rin ako mga kliyente na babayad ng 10K, more than 10K. Meron pa rin naman, pero Meron. bihira na. Oh. Pero hindi mo naman kailangan magbago ng presyo eh. Take it or leave it na lang eh. Yung kliyente mo ang kasi usually naman kliyente mo, katulad sa amin na 12 years above ang mga client namin. So alam na nila yan. Ngayon may mga bagong staff sila, meron silang bago sa marketing doon nagkakaroon sila doon ng lang. So kumbaga yung kliyente mo, may tiwala na talaga sa'yo. Kumbaga kaya hindi maalis. meron hindi naman sa pero alam na nila. May agreement na eh. Meron tinatawag na na BPA, yung mga may mga ganoon, may mga fixed na presyo na na once na nagpahingi sila ng quote, alam na rin niya actually, basically alam na rin nila yung magiging presyo mo. So legality na lang na humingi ng tatlong quotations. Wait non-light. Guys, cut off lang. Meron kang delivery. Pasok lang. Sige. From non-light. Sige, pakipasok lang. Sorry, may sponsor. May sponsor. Non-light. Nagpunta ng ilaw. Thank you. Sige. Ay, hindi ko sinadya. Hindi ko sinadya yan. Pang-commercial talaga yung dating. Guys, may dumating na delivery galing non-light sponsor. So, magpadala sila mga ilaw. So, itong mga... Lupit! Ang sarap! Sana. Sana, gano'n na lang. So, yeah, I mean, thank you sa sponsor tayo ng non-light, ilaw. Cameras, Canon. Pinigay ng Canon yan. So, awan ng Diyos, brad. I mean, awan ng Diyos. Kumbaga, fruit of labor. Kumbaga. Sponsor lang nga ang shawarma eh. Hindi ko sinadya yan, brad. Parang sinadya eh. Anyway, Commercial break Naiya tuloy yung buta. Okay, so... Hindi, meron akong dadagdag na maganda ron. Katulad nila Mike, nila Fred, or kahit na sinong studio owner, maganda pa rin ang bayad. Tama? Maganda, Fred? yes. Kasi nakokontrol nila yung yung budget, yung fee. Kasi mas maraming, kunwari, mag-hire sila ng 10 shooters or 5 shooters. Nandun pa rin yung Okay. Ang mababa, yung nasa shooter level. Kasi minsan gusto lang nilang kumuha ng shoot, di ba? Minsan, Ano sa shooter standard? level. Nabayaran ngayon sa shooter? Roughly. 1.5 full day. Full day. Back in the day... Bayad pala sila. Bayad pa na kayo? Akala ko, hindi, joke lang. Okay. Hindi, 1.5 to 1,000, depende. Pag ako kumuha ko ng shooter, 1,000, medyo alangan na yung mga nagsushoot parang, Oo, yeah, baba na tangina yun. 1,000. Kaya na sila eh. Ang sa akin naman, Pero pinakash ko para kuha kagad. So, sa akin naman, depende doon sa ibibigay ko na scope ng work. Kasi, akin kasi more on, okay, dyan ka. Assign ka dyan. 1 hour, 2 hours lang mo, or 3 hours. Pero full day ka. Bahala ka na. Ikaw na bahala dyan. So, every, ina-hire ko, may lang sila, specific lang na work. Okay. So, Hindi ganito kabigat, kumbaga. oo. Wow, hindi na lagari. Hindi na lang. Diyan ka na lang. Tapos doon ako naglalaro na sa tama yun. presyo. Depende doon sa, kaysa, let's say, kukuha ko ng ganito, bibigyan kita ng malaki, pero tatadtarin kita. Ang nangyayari kasi, exhausted. Minsan kasi, mga mostly event ko, mahaba. Second day, third day, pag third day yan, wala na. Siguro nakikita din ng mga shooter yan. Oo. Nakikita din ng mga shooter yan. Kasi pwede naman talagang sige. Eto. Tatakbo ka dito. Oo. Tatakbo dito. May gala dinner
Ang comment ko lang para sa mga shooter, minsan kailangan nilang maintindihan din yung mga studio owner Yes. kung bakit mababa lang yung Yes. Minsan kasi parang baba maningi, laging may mga ganun silang side comment. So minsan kasi mababa lang din yung singil namin dahil Kasi parang pinagkakasya na lang. ang kliyente kasi, kung kumbaga nagre-request, gusto ko lang may ganun dyan. Gusto kong ganyan. So ikaw naman, kukuha ka lang ng tao na, sino ilalagay ko dito? O sige, dyan ka na lang, Brad. Kumbaga, mga add-ons. Nangyari sa amin yan. Nag-shoot kami ng parang gala dinner yun eh. Para mga star. Lalakad sila sa red carpet, tas madaming photographer. Kailan lahat kayo may flash. Parang dami lang. Walang SD yun. Oh. Lahat sila walang SD. Tapos, Eto, mga syempre, mga paparazzi ko to eh. may mga ganong eksena. Kaya, Yun. so, kahit na hindi mo marunong siguro yung kuhain mo doon, di ba? Siguro. So eventually, yung mga shooter din naman, pag na-train sila, yung mga bago, magiging studio owner din naman sila in the future. Parang ganun lang alam din. lang nila na paano patakbuhin. Kasi hindi naman lahat pag hinire ka, yung rate, kailangan pareho kay lahat. Ganito, may ganyan. ganun nagsasalusan, Oy, bakit siya malaki? Bakit ganito? Kailangan nang maintindihan ng mga bago na, kumbaga may iba-ibang level yan eh. Diba? Merong first party, may second party, may third party. So, kumbaga ganun eh. May sa skill set, meron din yung may levels din yan. Oy, babalik natin noon. Ano ako? Ikaw, second shooter ka na lang, bro. O third shooter. So, ibig sabihin, medyo mababa konti. So, hindi mo pwedeng, bakit siya mahal? Kasi iba yung task niya. Nasa seniority eh. Yung iba kasi, yung mga bago, pwede namang mababa lang. Happy na sila dun eh. Kumbaga, makasama ka lang sa team, minsan happy na sila dun. Pero may mga senior level na talagang bibigyan mo na rin ng magandang Oo. Sikit ba yun? Kumbaga, respeto mo yung Yan, sila Kit, ganyan. mga senior. Napapansin ko ngayon may discrepancy sa camera brands na napansin ko kasi ngayon talagang dominated ng Sony. Let's admit it. Dominated ng Sony, special events. Dominated ng Sony talaga. Video ah? Yeah, Sa video For me, lang. sa Canon user, parang nag-shoot ako sa World Trade Center. Puta, wala akong makitang Canon. Bihira. Puro Sony na ngayon. So parang back then, di ba, is either Nikon or Canon. Yun lang yun, Brad. Sony, wala halos. Wala. Nikon or Canon. Pero, credit to Sony ngayon. Ito naman. Galing ako ng Canon eh. Ako, Canon din ako. Kami hanggang ngayon, Canon pa rin kami. Galing lahat. Kung pag nag-start ka mag-videography, manggagaling ka sa Canon. Yeah. Canon. 6D, 5D, Mark II, 7D. Doon galing, doon 60 pa, nag-start 60 pa. 60D. 60D. Oh, Jason Magbano. Yeah, Jason. parang ganyan. So, ang lang, kasi kaya pumasok si Sony, ang tagal ng transition ni Canon dun sa video. Tumagal si Mark II. Then, ang Mark III. Di ko na Mark naabutan. III. So, si Mark III, ang pinakamatagal na nasundan ng Mark IV. Meron na siyang Sony A7S II noon, bago nag-Mark IV. Nag-mirrorless ng Sony. Yun ang pinakamalaking advantage ng Sony. Ang tagal nilang sumunod. Si Nikon naman, D90, and then nag-stop siya sa D90 ng video. Actually, mula D3 meron na sila. Pero alam mo naman. Yung mga 3G. Pero hindi yun talaga yung dedicated. Madilaw. Lagi ni from din. Madilaw yung Nikon talaga eh. Kaya nga dilaw logo nun. ang naman, Sony naman mag-green. Diba? Yung Sony mag-green. Yung Canon purple naman. Purple, magenta. Magenta si Canon. Magenta yung picture mo. Exactly. Pero yun na nga credit to Sony. Pero ngayon, Sony, halos lahat Sony na, no? Sony. So pag may Canon, wala. Hindi, picture lang, picture. So ngayon, meron kasi nilabas. Sinasabi nun, puta. Pumunta ako sa event ni Canon, dala ko, sabi sa akin, yak. Sabi sa akin. Meron nga akong, joke lang. Ito, may kwento nga. Ako, multicam. Isang event. Tapos, kasama ko sila Andy nun. Ngayon, itong mga camera nakita ko. Okay na cam 1, cam 2, cam 3, cam 4, cam 5. Kanino to? Sa akin, boss. Ayun, ako. Nagsalita na... Canon yan? Kailan yan? Alis ka muna. Di ba? Kawawa naman. Kawawa naman.
Hindi ko hindi ko may switch eh, kasi nga Alam mo kasi medyo iba. Bully kasi yung mga Sony users. Ano Di yung- ba bully? Flores. Yung mga Sony Hindi. users. Pero naman nagsimula talaga sa Kinabukasan no, kasi Mga angas. tuloy-tuloy pa yung shoot namin. Nag-order na lang ng Sony. Pero, bully din naman tayo nung panahon natin, nung Canon yung bully din tayo nung sa Nikon. Bully, oo, Bully din. Kumbaga, Nikon, lang, kumbaga, balik lang. Bawi-bawi lang ba? Bawi lang. Pero Canon, andyan pa rin. Kumbaga, Yung anak ko, ang Sony FX30 na nabubuli pa eh. nabubuli. Gusto nila FX3 sa FX6. Oh. Ako, Diba? nakikipag-debate ako dyan. Oh. Kasi, hindi nila alam yung anong meron dun sa camera. Pag sinabi kasing meron, micro four third or anong tawag doon, yung APC or full frame, hindi nila naintindihan yun. Kumbaga, siguro feeling nila, pag full frame, maganda na agad. Pag cinema line, gumaganda. Hindi, actually, sabihin ko sa inyo, hindi. Hindi. Fake news yun. Totoo. May pa rin, may advantage pa rin ng ang Super 35. May advantage pa rin eh. Nasa user yon, Oo. sa gamit, paano mo gagamitin yung, kumbaga may, of course, lahat ng gamit may limitation eh. Pag isasagad mo, i-compare mo dun sa mga top of the line camera, of course, di makakahabol. Oo. Pero mayroon yung part na pwede makakompensate mo yung, makukuha mo yung Basihan nyo lang Pinas. Oh. Nasa entry level sila, ang tawag ko dun sa mga camera nila, Jitex. Jitex? Jitex. Yung nabibili sa Jitex, Sa may lahat. Jitex, yung mga okay. Yan ang mga gamit nila, 550D. Yung mga ganun. Pero pag nakita mo yung mga film ng wedding nila, kahit ang gaganda. So nandun lang sila sa limit, nilalaro nila doon para gumanda. Matagal ng arguments yan eh. Yung, Kay Jason pa. yung full frame crop See, na okay, frame. okay. Diba? Papatunayan ko ngayon. So, mga camera natin ngayon, karamihan puro lumang camera, Super 35, cinema cameras na Canon. Okay, 15, 20 years old. Okay, so, ang camera ng Mike, camera ni Fred, camera ko, ano yan, cinema line ng Canon. Ang camera ni Patrick Fronda is R3, mirrorless. C100. I-compare niyo yung quality, iba yung look ng cinema eh. Iba yung look ng Super Hindi, 35. ano ba Hindi, pinag-usapan Wala sa natin? model lang yan. Yung cinema o yung sensor? Sa sensor, tsaka yung Sensor din, dynamic yeah. range niya. The dynamic range, di ba? Iba. Oo. Kumbaga yung sa'yo, yes, sharp. It's more sharper because of mirrorless. Pero yung mga cinema na yan, may look eh. May kind of parang filmic look eh, no? Oo, medyo organic yung look niya. Organic, Medyo oo. parang ano siya, medyo hindi siya sharp. Hindi siya sobrang sharp. Hindi siya yun yung nagustuhan ko. Kaya Oo. hindi ako fan ng Sony or ng Canon or ang mga cameras ko magi-start yan sa Blackmagic saka Red. Sobrang digital. Sobrang digital nung sila. dating. Yun ang pagdipasin ko. Kasi yung mga camera ko rin hindi naman full frame yun eh. Pero Yeah, hindi naman exactly. wala naman yung client maghanap ng Hindi naman nila alam Jairus, yun. I want you to come here in my shoot. Use full frame, okay? Hindi. Mike, are you using full frame? Ganyan yung mga client. Pero Hindi naman. sa events, I understand na siyempre full frame kasi low light. Pero kung may full frame, why not? why Kasi not? nagamit ko yung Nikon na ZR. Maganda. Maganda eh, full frame. Nagamit ko Laki din mo. eh. Pero dati kasi hindi ako fan dyan dahil nung unang lumabas yung Canon 5D Mark II, full frame yun eh, di ba? Full frame, yeah. Yung looks niya, pare-parehas yung looks, no? Mga 50mm sila, tapos pag sinut mo, pare-parehas yung looks. Parehas. Yun yung iniiwasan ko eh, yung magkaroon ng similar looks sa, parang medium shot, tas naka-bokeh yung background mo. Ay, ako nun eh. Iniiwasan ko yun eh. Kasi siguro train ka sa talaga eh. Galing ka talaga sa film background talaga. Hindi factor yun eh sa film. Hindi namin pinag-aralan yun. Tsaka hindi lang dun sa camera eh, yung paggamit ng lens. Kasi ang lens kasi, siya ang nagbibigay ng, kumbaga, quality din. Ang camera is processor. Kumbaga, ito, salamin ko na lang. Bakit yung processor ko? Nabibertigo ako. Kahit maganda mo yung salamin ko. Napasok mo pa rin. Hindi.
wala ka pa rin. Manois, Kumbaga lens yung nagbibigay ng character dun sa footage. Oo Yes. naman. Oo. Oo, kasi kahit gaano kaganda yung, tama, di ba? Oo. Kahit gaano kaganda yung sensor mo, tapos hindi naman minamalit yung kit lens. Oo. Tapos madilim, tapos ano, Kasi may Kaya quality mga lente lens. talaga may kanya-kanyang function. Yung Oo. optics, Kaya may mga prime lens kaya may mga mahal na lente. May mga kanyang gamit yan. Kaya yung minsan nakikita ko din sa shooter yan eh. Na pag hindi ako nagsasalita pero nakikita ko sa mga shooter na all the way Yeah. all the way. Medyo sa akin okay lang kasi anyway, Event. nag-a-assign ka naman eh. Naka-assign ka, ikaw ang beauty shot ganito ganyan. Pero mapapansin mo pa rin kasi pag gusto mong gumawa ng maganda, katulad ko, kahit photographer lang ako, nag-aapat na lente ako sa isang event, for example. Hindi ako masasatisfy. 24/7 nasa iyo na lahat eh. Appointed ka. Pero hindi mo ako masasatisfy. Kasi kailangan mong yung sa sarili mo lang. So, kailangan mo magpalit mic ng Kailangan mo sa sarili mo na masatisfy ka. Totoo. May isang Para agency. mag-deliver ka ng alam mo masasatisfy ang client. Pero Totoo man yun. kung tututukan ko lang yan ng kahit na anong lente, ng kahit na ano na papasok siya sa frame dahil sabi kailangan ito ang frame ko, papasok siya. Kahit na merong mas magandang lente na pwede mong gamitin dyan at available naman, yung iba tamad na. Oo. Tamad na, ayaw na. Pero personal kasi lalo sa akin na hindi ko naman maisising iba, syempre, papalit pa ako eh. Parang ganun ba? Pero kung dedicated ka, kung mahal mo yung trabaho mo, kung gusto mo, alam mo lahat ng tama eh. Yeah. Dahil mong binabasa eh. Alam mo ang tama eh. Pero pagdating sa actual na, nasa field ka na, hindi mo may offer, hindi mo magawa. Kasi nakakatamad. Sila nga, ganun lang eh. Parang ganun, kasi art yan eh. Yun na nga. Art yan. Artist tayo eh. Artist. Art pa din niya kahit ang sabihin nyo, freelancer kayo, may-ari kayo ng studio. Art ang pinasok ninyo. So, pakita niyo yung art ninyo. Yeah. Kaya saludo ko sa mga freelancers na nag-strive, gumagawa talaga ng paraan para makapag-deliver ng maganda, ng quality. Saludo ko sa kanila. Marami din naman silang ganun. Madami pa sila. Pero meron nakikita din ako na okay lang. Okay lang. Yan ang lagi kong sinasabi kasi ako, in-example ko yung sarili ko. Ako freelancer. So may agency na suki ako. Malaki ang trade center, 1 to 7 yan. Buo. Pero pabalik-balik ako. Pupunta ako doon, eto lens ko. Babalik ako, eto lens ko. Babalik ako, pausog ako, eto lens ko. I-rotate ko yan, rotate. So puro ako prime. Although pagod, yung pabalik-balik kasi palit, hindi mo pwedeng bitbitin lahat. Sobrang ano din. Tapos na ako, nag-wide ako. Lahat, ni-wide ko na 1 to 7. Babalik ako, mag-50 ako. Babalik ako, mag-85 ako. Ngayon, babalik ako, mag-70 to 100 ako. Meron na ako, kompleto na ako. May 50, may 85, may 24, may 70 to 100 na ako na shot. Ngayon, ang editor matutuwa. Kasi nga, sa shot pa lang, makikita na yung iba-ibang quality nung kuha. So, sinishare ko sa kanila, wag naman kayo all the way. Kung meron kayo, kaya kayo bumibili ng lens, para saan? Gamitin nyo. Okay. Sa tamang, punta ako doon, gusto ko mag-50. Punta ako dito, mag-85 ako. Okay. Kasi doon makikita nung quality. Kasi ang purpose natin dito, nandito tayong lahat, para i-deliver natin sa client yung magandang best natin. And also to tell the story. To tell the story. We tell the story through the lenses. Pero hindi naman mayroong magagaling. Madami akong kilala. Journalist sa Pilipinas, all the way wide yun. Pag ikaw gagamit ka ng wide at hindi ka marunong, siya talagang alam niya paano laruin yung wide niya. Yan ang gripe ko ngayon sa mga baguang shooter ngayon. Lalo syempre naka-gimbal. Lahat puro wide. Lahat puro lilipad, puro mga umiikot. Yeah. Parang nawala na yung tight shot, nawala na yung close-up shot. Parang alam mo yun. Tinatawag na sequence, nawala na yung sequence doon. Nawala, oo. Kung sasabihin ko to, maraming magbabash sa akin. Kasi, Sanay ka naman na bro. Ilang beses ka na-block ng meta bro. kasi, So, hindi, ibig kinimeta sabihin, yan eh. hindi ako fan ng gimbal eh. Yeah. Okay, so siyempre, hindi naman ko sinasabi lahat. Yeah.
wag kayong mag-gimbal or Huwag ka na ganun. mag-safe na. Oo. Sabi mo lang... Hindi, ang sa akin lang, meron lang shot para sa gimbal. Exactly. Yes. Meron lang specific shots. Hindi lahat dapat nakagimbal. Hindi lahat umiikot, hindi Yes. lahat nag-glide, lumilipad. Kasi minsan naduduwal ako eh. For me, pangit eh. Yung talagang lahat puro wide. Yeah. Oh, I mean, yung parang wide na, tapos lilipad, di ba? May lalabas lang na kunwari lalabas yung manager, tapos gaganon pa. Kulang na lang bride eh. Kasal eh. Tapos, yung close-up nila, Kulang na lang kasal eh. naka-wide din. Sorry Close-up mo naka-wide din. So, Peace. alam mo yun, so parang, asa na close-up doon? Nilapit mo lang yung wide Meron ako ambulance. nakikita ang gagaling na videographer. Wala silang gimbal. Yun ang... Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-gimbal. Pero sila kilala si Kim Abu Dhabi. Galing, sobra. Si James. Galing din. Di ba? Yun yung mga mga tinitingnan ko kasi hawak lang nila, gano'n. Naka-handheld lang. Tsaka let's admit it, madaling ibigay yung gimbal sa baguhan eh. Pero Beginner, guilty bigyan ako, mo ng gimbal. nagigimbal din ako. Guilty ako dyan. Pero, not every time, not all the time. Na parang, Yun na nga. Tsaka sa gimbal kasi, minsan kasi, nag-gimbal ka na nga, inasa mo lahat sa gimbal. Yun na. Nandun pa rin yung old school na ninja moves, Yes. yung mag-scout ka, tapos dandahan. Kasi iba, nagkakagimbal nga, lakad lang ng lakad, kala mo na mamasyal. So yung footage, Butas na nga yung mga damit eh. kaya, Kakapatong dito nung Butas yan ang damit ko. yung pero, sagot eh. yung next episode mo, kailangan pasagutin mo sila bakit. Yun na nga. Sabi mo, Gimbal ko. yung mga thunders. Sabi nila, gimbal kayo. So ako kasi, tuwing event, pagkatingin ko puro bago. Okay, paano ka mag-gimbal? Shoot mo nga yan, orbit mo nga. Pagka medyo, okay, ganito. Okay? Para hindi masayang yung footage. Yes. So parang every event, kala ko bang may briefing, training muna ako bago alam nyo na yun. So, pero nag-a-advise ako lagi na hindi all the way gimbal. Kung ikaw na-assign gimbal, B-roll shot ka, B-roll shooter ka, ikot ng ikot. Okay, yan sa'yo. Yung iba, okay, 200. Ito, ganito. Ito, ikaw. Hindi lahat naka-gimbal. Kasi pag hinire mo yan, lahat bit-bit gimbal. Kagano, Yun na nga. Oo. Si yung kaibigan ko, kilala niyo si RJ. Si RJ magaling na filmmaker. DOP director siya. One time, One time nag-shoot siya ng event. Sabi niya, pare, pinagalitan ako ni Andy ata. Si Andy ata nagpagalit sa kanya. Sabi ko, bakit? Puro static yung shoot ko eh. Puro cinematic eh. Cinematic. Yun naman, nasobra naman sa nasobra naman sa Still yung talaga. static lang. Static talaga. Sabi rin ni Andy, pre, gimbalan mo naman. I-mix mo naman, no? Oo. Lagyan mo naman. So, guys, itong next question, anong tingin yung advantage natin compare sa mga new shooters ngayon? Kasi nagsimula tayo sa, old school. Nagsimula tayo sa dating, kumbaga, traditional way. So, anong naging advantage natin compare sa kanila? Ako, magbibigay ako ng example. For me, I think siguro sa camera, like, kasi yung mga bago nabuhay sila sa autofocus, for example. Yes. Autofocus. Man, back in the day, bro, lahat manual focus. Nag-glide cam tayo ng Magigimbal focus. kang manual? Manual! Imagine mo yun. So tayo, kumbaga kahit alisin mo lahat ng fancy features ng camera ngayon, kaya natin mag-shoot. Di ba? Kahit walang autofocus yan. Yes. Kaya natin mag-shoot. Di ba? Kahit anong scenario. Tsaka dati nga, yung camera natin hindi ganun ka-low light. So, sanay tayo mag-ilaw. Alam natin paano ilawan yung scene. Yeah. Ngayon, Ito. Brad, ilagay mo na sa 12,800. Men, tapos. Right? So, yun ang isa sa tingin ko naging advantage natin. Kumbaga, Hanggang ngayon sa photo, manual pa din ako. Hindi pa rin umana sa autofocus. Maliban sa events na mabilisan pero Tindi oh, manual talaga? talaga. Manual ako nag-shoot. Sheesh. Manual exposure or? Hindi, manual ang Focus. No way. Hindi, Photo, karamihan. Idol yan eh. Oo. Photo, Grabe, madali no? lang. Di ba? Oo. Minsan kasi sinubukan ko na yan na iasa sa kanya lahat. Mahirap umasa. Pinaasa lang ako. Masakit ang basa. Pinaasa lang ako. Hindi niya pinukus. Mahirap yun. Hindi mo ma-justify sa client yun. Ikaw ang professional. Ikaw ang hiner ko. Oo. Kahit anong sabihin mo, binangga ako, ganito. Ang dami ng shooter. Walang ganon.
Yung delivery mo kailangan ko. Tsaka kahit bigyan tayo ng hindi ganun kagandang camera, kaya ating gawa ng way. Para... Actually, last shoot ko, siguro mga 1 week ago, kami dalawa ni May, nabanggit ko lang, nag-trip lang kami. D4 ginamit namin. D4S ang ginamit namin sa shoot. Hindi kami nag-shoot ng ano. Anong year yun, D4? Ngayon, D4. 60s. Baka 60s ka naman. Grabe naman. Hindi, bago lumabas yung mirrorless. Siya yung pinakahuli ng aside from D5. Siya na yung 1D Mark II equivalent, parang gano'n. So nag-shoot kami a week ago. Kami dalawa ni Miami. Effective. Wala nang problema. Yeah. Actually, ano pa rin mas maganda pa rin ng SLR. Pag zoom in, iba yung pixel eh. Matagal ako nag-ship sa mirrorless dahil hindi ko makuha talaga yung gusto kong quality sa litrato. Pagka sinuzoom ko na, parang cellphone na yung parang cellphone. Yun ang sabi ko, smudge na yung pixel. Sobrang digital kasi ng mga mirrorless eh. Talagang digital look talaga eh. No? Wala na yung softness eh. Wala na yung characteristics ng ng DSLR. Wala. Iba ng technology. Pero kailangan mong embrace yun. Yun na nga. Kailangan natin embrace. Sa DSLR pansin ko, pag sports, DSLR pa rin. Kasi walang delay yung di ba? Kasi optical viewfinder. So wala kang delay. Sa mirrorless may delay yan. May split of second delay yan. So importante pa rin ng DSLR. Pat. Wala akong sa DSLR. Hindi ako masyadong film ka talaga yan. Wala. Yung experience ko lang sa DSLR yung video na eh. Hindi naman gumagamit ng ng mga shutter gano'n. Mapunta tayo sa workflow. Natawa ko talaga. So, year 2010 maybe, nagpunta ako sa bahay nito ni Mike Malate. Nag-inuman tayo. Ewan ko kasama si Patrick noon. Di yata eh. Tanda ako noon. Pinagyayabang nito na ni Mike, yung meron siyang stock ng VCD or DVD. Yung mga files niya, nakasave lahat sa DVD. Tapos sa CDs lahat. Back day. Ngayon, Brad, hard drive na eh. Actually, may mga ginagawa kami sa office ngayon na nagba-backup na kami ng mga lumang namin para kasi masyado nang matagal. Binubura 2010. Binubura na. Hindi ako nagbubura. Ako rin. Nag-aano na kami na archives na. Nag-archive na kami. Pero para magkaroon ka ng space. Yung mga DVD mo nasa pa rin. Nasa akin pa. Grabe yun. Tawa ka. Kasi alam ko, pagkatapos ng yung tayo din sa sa Fashion Week, di ba? Pagkatapos kailangan may deliver ng CD nun eh. CD, padala pa. Pupunta ako Abu Dhabi para magdala ng CD tapos uuwi na ako. Ngayon dali transfer, we transfer pwede. We transfer. Yun na talaga, idadali mo yun doon, drop mo, tapos uuwi ka na. Naabutan kayo ng mga bago yung nagbaburn pa sa sa DVD. Nabutan nyo. Nagagawa pa akong label. Hindi naman bago si Kitty. Hindi, si Odin. Nabutan ko, Odin. Mas bata ka, di ba? Hindi pa ako nag-aaral. Nandiyan na yan. Batibot pa lang pinanonood ko na sa balita na yan. Ilan taon ka na? 40? 40 sabay na. Okay na. Sabay na yan. Oo na. Pero yung sila siguro. Tanong mo yung isa. Hindi, Betamax pa yan. Shit. Marami akong mini DB nakatabi. Yan. Mini DB. Ako din, marami pa ako. Naghahanap nga ako ng mag-ano eh. Gusto ko yung digital yung mga pa-digital maganda. Gusto ko nang i-convert. Shit. Tago pa yan. How about sa client payment? Meron pa bang mga, cheque pa rin ba ngayon? Or meron ng, puro online na yun? Wala na ngayon. Hindi, may cheque pa rin. May cheque pa rin talaga? Oo. Ngayon? Wala na. Puro Oracle na eh. Yung puro system eh. Wala na. Parang wala sa amin ngayon. Hindi, wala na nagbabayad ngayon ng check. Wala na nagbabayad ngayon. Wala na nagbabayad. Meron sa akin. Meron pa. Meron. Pero Bad dati, trip nga, di ba? Napaka-bad trip ng cheque. Ang layo, nasa yung kukuhain mo pa. Pero dyan mo malalaman diba? Ang behind the scene ng lahat ng hotel. Okay. Ang gaganda ng hotel. Pagkuha mo ng cheque dun sa ilalim. Yung babaw, doon ka pipila.
Saan? Okay, may pila. May pila. Doon ka, yeah. Para sa sa loading route bay. maganda yan eh. Pero pagka pumunta ka na sa mga Back-end niyan, yan. Hindi. Kung doon saan kukuhain yung cheque mo, doon ka pipila. Sa Dati opisina ganun. pa rin ako, sa opisina. kung saan dumadaan yung mga Mga tao yan, mga tao. tao. Pero Mga napaka-inconvenient, di ba? Parang pupunta ka pa, tapos Yun na nga. ano yung cheque mo, tapos tingnan mo yung pupunta ka uli sa bangko. Tapos meron ang nakakasal ng iba, kailangan ng 3 signature. Di ba, may signature yan, ba? Minsan 3 signature na kailangan. Tapos pag nagbakasyon yung isa, Grabe naman. wala. Oo, kasi di ba ganun sa companies kailangan may signature yung Oo. cheque. Minsan 3 signatory doon. Meron pala ako isa. Yung mga lugar na malayo, dun sa... Ano Dito, malayo dito. Layo. sa Baka malapit na dito. yung port sa Ras Al Khaimah Port dun sa malayo. border ng Oman sa Jebel Jais. Grabe naman. Grabe yun. Ayun. Tapos magkano? Pang shawarma. Punta ka doon, 1 oras, 2 oras. Oo. Cheque. Kasi pagka pumasok ka sa opisina, lumang government. Kasi lumang, government. So wala pang hindi pa nila modernize. Lumang port. As in. Hindi pwede padala. Wala, no choice. Kailangan mo pumunta. Ay, nakakaisa kong... Pero ngayon ko lang natutunan na pwede mo pa-pick up yung cheque. Sa mga courier. Pwede. Late na. Kaso, Ngayon lang din yun pa. Hindi naman yun doon dati. Nung panahon. Hindi. Wala. Noon wala. Noon wala. Di ba? Oo. Okay guys, may 1 oras na tayo nag-uusap. Ngayon, tapos natin itong podcast na to. Siguro magbigay tayo ng advice sa mga baguhan. So, simulan natin, Mike. Anong mga advice mo? Advice sa mga baguhan. Parang mahirap yun Hindi, sa mga bago, alam nyo kung ano ang nag-drive sa inyo para pasukin yung business natin, yung field natin. So, kanya-kanya tayong kwento dyan tungkol kung paano natin pinasok. Kung paano kayo nagkaroon ng chance na pasukin, kung anong nagbigay sa inyo ng privilege. Dahil na nandito kayo sa Dubai, sa UAE. Yung mga tingin ninyo, mga bagay na nagbigay sa inyo ng chance para makasurvive, mapasok ang freelancing, mapasok ang business ng photo and video industry sa Dubai, huwag nyo nang kakalimutan lahat ng mga taong tumulong sa inyo para makapag-start man lang kayo, mapasok nyo man lang, mapenetrate nyo man lang, either by maganda o pangit na paraan. I hope magandang paraan. Para may patama ka dyan, Mike. Yun lang. Walang, basta, intindihin nyo lang na magiging successful kayo sa ginagawa ninyo, mabubuhay nyo ang pamilya nyo, baka magkaroon pa kayo dyan ng pangkabuhayan, umunlad ang buhay ninyo. Huwag nyo kalimutan yung mga tao na minsan nagbigay sa inyo ng chance na marating yung pinapasok nyo ngayon o dinadaanan nyo ngayon. Gratitude. Woo! Gratitude. No, that's good. Pat, ikaw. Advice para sa mga bago. Mabalato. Sakit Sakit sa tinga. Hindi. Advice pa sa mga bago. I think siguro yung talent nila madidiscover naman nila yon. Hindi ko na sila para sabihin kung ano yung tama, ano yung mali. Kasama na yung mga equipment. Yeah. Kasi yung iba sasabihin, huwag muna kayo bumili ng equipment, ayusin nyo muna yung skills nyo, blah, 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 blah. Ang gusto ko lang sabihin sa kanila is maging ano lang sila, maging parang mabait sa kapwa, lalo na sa mga studio or networking. Ang pinaka-importante kasi yung connection. Totoo. I think talo ng connection yung skills eh. So kung 100%. meron kang makilalang connected kung kanino kakilala nung ganito, sumama lang kayo kahit na small lang yung budget o tight lang yung budget. Kasi doon ako nag-start sa pelikula, sumama-sama lang ako sa mga kung saan-saan. I think yun yung pinaka-the best eh. Hanapin nyo yung pinaka-tamang tao. And then from there, from small kayo hanggang lumaki kayo, makikita nyo yung yung result. Yung result ng connection. Yeah. Tama ka doon. Kumbaga, yung pagkatao mo, yung pagiging mabait mo. Kasi kahit anong galing, brad kahit anong galing mo. Meron kung kasing, kupal ka, meron yun kasi. Meron talaga eh. Minsan gusto ko siyang katrabaho. Hindi naman sa hindi naman. Tapos bibigyan niya ako ng, mahal
hindi ko na banggitin yung presyo. Yung sabi mo, Sabi mo na eh. 2.5. Hindi ako yung, Nasimulan mo na bro. kasi yung misis ko yung nag-accountant. Sasabihin, ang mahal naman nito. Sino ba to ang mahal niyan? Parang ganun. Sabi ko, sige, ano na siya? Miss opportunity na yon. Yeah. Siyempre, hindi ko na siya sinama sa group. Okay. Mahal. So lahat lang siya sumama sa akin, mura lang nung una, di ba, right? Ngayon Parang wala ganun rin. lang. may mahal na rin. Mahal na. At least, at least okay. Ay, di ba? Yun ang goal eh. Yun sa akin, di ko alam yan. Sikit, di ba? Hanggang, Hindi ko yun lang, connection lang. Connection. Yun lang. Kit, yun basta lang. mahal ka niyan. Oo. Alamin mo kung sino yung tamang tao, yun na yung magdadala sa'yo doon. Okay. Ako naman siguro dahil ang perspective ko kasi as a content creator, as a influencer, for me siguro don't be afraid to adapt. 'Di ba? Kasi ako feeling ko parang sa batch natin, ako yung kumalas eh. From someone na just behind the camera nagsushoot. Ngayon nasa harapan ng camera, naging influencer ako, naging content creator. Then nakita naman yung result, 'di ba? So nagka-podcast ako, sponsors, lahat na ng gamit ko ngayon binibigyan na ng brand. So kumbaga, don't be afraid to adapt. So, hindi porket, alam ko passionate tayo, alam ko mahal natin yung ginagawa natin. Pero syempre, kumbaga, iba na yung media ngayon. Yeah. Ngayon, kumbaga, may creator na, may influencer. So, kung tingin yung mayroon kayong skills na magsalita or humarap sa camera, gawin nyo. Diba? So, I mean, you never know. Ako nung ginawa, sinimulan ko to, di ko na alam na magiging ganito yung trajectory ng career ko, diba? Pero, yun na nga, dahil naging parang matapang ako, na ginawa ko lang yung gusto kong gawin, then ito yung naging resulta. So yun, so don't be afraid to adapt sa bagong technology. Kasi marami kumbaga parang takot pa rin. Alam mo yun. So yeah, yun ang aking advice. Okay. So, akin naman, dagdag na lang din dun sa halos na rin. So, ang pinaka-importante sa akin, attitude. So, yung attitude kasi sa, kasi yung nakakasira sa environment sa trabaho. Pagka magandang kumbaga, kung may mga issue or any wag lang mga compare or magsasabi kung may hinanakit sa iba, etc. Ganon. Wag na dalhin sa trabaho. Then respeto lang isa't isa. Kumbaga, ang goal natin dito is kumita, magkaroon ng continuous blessings sa mga client, and good relationship lang lahat. Hindi to competition. Walang competition dito. Yeah. Tutulungan tayo para nandito tayo sa Dubai para meron tayong maibigay sa pamilya natin. So, wala lang siraan, etc. Yan lang. Exactly. So, magandang, ang ganda ng usapan natin. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Wow! Definitely. Dami. Thank you! Meron tayong 1,300 viewers naka-live. Doublehin mo na lang yung effects ng Okay sound. ba yung format natin? Okay, gagawa ko tayo ng maraming episode. Gagawa ko ng episode, invite tayo ng mga shooters, Tagalog, para at least, alam mo yun, maganda maging magandang band natin. Kasi ilan lang tayo, Filipino shooters. So yeah, so salamat sa tune in sa episode na to at sobrang Tagalog, ang hirap na namutan yun. So na ako mag-English. Pero anyway, gagawa pa tayo ng maraming ganitong programa. So kung gusto niyo ma-feature sa podcast na to, i-DM nyo lang ako at gagawa tayo. Ang galing mo! Salamat! Thank you so much, Ang brother. galing mag-spill. Thank you. Bye-bye. Bye. Utangin na. May